Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung saan man panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para ibahagi sa buong mundo ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at para ipakilala rin ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sa araw na to, ang topic ko ay, bakit kailangan ng tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo? Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng mga tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Ang katotohanan, ang katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo at sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. Ang Espiritu Santo ay nananaan sa ating katawan na siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay espiritu na siyang tinanggap ng lalaki at babae sa Espiritu Santo na kawangis ng Diyos Ama, sapagkat ang ating kaluluwa ay espiritu rin. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. At dahil sa kasalanan, ang ating katawan at kaluluwa ay mamamatay at mahihiwalay tayo sa Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos, Ama na nagbibigay ng buhay dito sa sanlibutan. Si Kristo ay sinugo ng Diyos Ama para magbautismo sa mga tao o magbinyag sa mga tao sa pangalan ng Espiritu Santo. Para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at Espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At sinabi rin ni Kristo na dapat nating kilalanin at ibigin ang Diyos sa ating katawan, sapagkat ang Diyos ay sa ating katawan nananahan na siyang nagbibigay ng buhay sa ating sarili kung kaya tayo ay umiiral dito sa mundo. Maraming mga tao ang bulag at bingi sa mga aral ni Kristo na hindi nila naunawaan ang katotohanan kung bakit sila umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan nila. Honestly, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siya ring totoong amang espiritual at ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo na walang sino mang makakalapit sa Diyos Ama maliban sa Kanya. Sa pamamagitan lang ni Kristo, kung kaya tayo ay magkakaroon muli ng komunikasyon sa Diyos Ama. Honestly, si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang lumukob kay Birheng Maria na espiritu ay ang banal na espiritu na siyang Espiritu Santo na sinabi ng anghel na si Gabriel. At sinabi ni Gabriel kay Birheng Maria na magdadalang tao ka ng batang lalaki na papangalanan mong Jesus. At kikilalanin siya na anak ng kataas-taasang Diyos. Kasi nga si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay sundin ang kautusan ng Espiritu Santo na siyang kanyang ama. Nahikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng kasalanan, ng kasamaan, at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay hindi mamatay gawa ng kasalanan. At ang kaluluwa ng tao ay hindi mapunta sa impyerno. Si Kristo ay ang siyang naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang ama ng ating kaluluwa. At sinabi ni Kristo na walang sino man
ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama hanggat ang tao ay hindi muling ipinapanganak sa Espiritu. Ang mga kaluluwang suwail na hindi nila tinatanggap ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang kanilang kaluluwa ay anak ng Espiritu Santo ay hindi magiging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na ang layunin ay magpuri, sumampalataya at umibig lamang sa Espiritu Santo ng higit sa lahat, sapagkat ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat nating kilalanin at sambahin, sapagkat ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na lumikha sa atin. Maraming mga tao ang patay ang kanilang buhay espiritual kung kaya hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan sa huling panahon at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at tinawag ako ng Espiritu Santo para magsalita patungkol sa Kanya at kay Kristo, para ipakilala na si Kristo ay anak ng Espiritu Santo, na bugtong anak ng Espiritu Santo, at para ipakilala rin ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, yang siyang totoong amang espiritual, na siyang Diyos Ama na pinaglilingkuran ni Kristo. Gusto kong ipabatid sa inyo na kapag hindi nagsisi at hindi tumalikod sa paggawa ng masama ang mga tao at patuloy nilang nilalapastangan ng Espiritu Santo dahil yung kanilang katawan, na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay binababoy nila dahil sa kamunduan at kalaswaan, ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa kadiliman. Gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo, na nilapastangan nila ang Espiritu Santo dahil binaboy nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil sa tawag ng kamunduan at kalaswaan, kung kaya ang kanilang kaluluwa ay mamamatay at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Kailangan ng tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat para patawarin sila ng Espiritu Santo at kilalanin ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos. Tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan, sapagkat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang Alpha at Omega. Siya ang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay, ay siya ring babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. Ang Espiritu Santo rin ang maghuhukom sa araw ng paghuhukom. At kung hindi ka pinatawad at hindi ka kinilala ng Espiritu Santo na anak ng Diyos o anak niya, wala kang puwang sa langit. Honestly, maraming mga tao sa panahon ngayon, ang sarado ang utak na hindi nila nakikita na maraming relihiyon ang naglalaban-laban at nagpapataasan, na pinagmamalaki na yung kanilang relihiyon ang totoong relihiyon at iglesia ng Diyos. Pero ang katotohanan, walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung naging kaisa ni Kristo sa totoong iisang iglesia ng Diyos, na ang naging misyon ay ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat at kilalanin ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang totoong amang espiritual na may gawa ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Narito na tayo sa huling panahon. Yung mga propesiya ni Kristo patungkol sa mga kung anong magaganap sa huling panahon ay nangyayari na sa realidad ng ating mundong ginagalawan. Nariyan yung sinabi ni Kristo na sa huling panahon daw, maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan. Honestly, maraming relihiyon dito sa mundo ang nagsulputan. Maraming mga bulaang propeta ang nagkalat dito sa mundo. Pero ni isa sa kanila, ipinakita sa akin ng Espiritu Santo na walang ministro dito sa mundo na nanghihikayat sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo.
kundi si Kristo lang ang nanghihikayat sa mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo. Kung kaya, nung makita ko yung katotohanan at tinanggap ko ang Espiritu Santo na siya yung aking amang espiritual, yung aking katawan, dahil templo ng Espiritu Santo, kinalimutan ko yung aking sarili. At mas pinaghari ko sa puso ko ang Espiritu Santo. Ang aking sarili ay naging templo lang ng aking katawan, ng aking kaluluwa. Pansamantalang tahanan ng aking kaluluwa. Pero yung Espiritu Santo na nasa aking katawan, siya yung nagbibigay ng buhay sa akin. Kung kaya siya yung sinusunod ko. Na ipakilala na siya lang yung nag-iisang Espiritu at Diyos na dapat sambahin ng tao dito sa mundo. Kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para maligtas ang kanilang kaluluwa. Honestly, kapag babawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa tao, walang sino mang tao dito sa mundo, ni anghel ng Panginoon sa langit, kahit si Kristo, hindi rin ni Kristo alam kung kailan babawiin ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo sa mga tao. Honestly, itong COVID-19 na naganap, isa sign na warning yan na dahil galit na ang Panginoon, ang Espiritu Santo sa mga tao, dahil nga maraming mga tao ang wala ng paggalang at pagrespeto sa Espiritu Santo, sinubok ng Espiritu Santo ang mga tao dito sa mundo. Tinuruan niya ng leksyon na magsisi ang mga tao, pero marami pa rin mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan. Honestly, dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, yung mga taong lumisan na dito sa mundo gawa ng COVID-19 ay hindi sila namatay gawa ng COVID-19. Honestly, yung sakit na yon ng COVID-19 ay parusa yon ng Espiritu Santo sa mga tao. At ang katotohanan, binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa mga taong lumisan na dito sa mundo. Kung kaya ang mga taong lumisan na dito sa mundo ay namatay. Dahil ang Espiritu Santo nga ang katapusan, ang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo nagbigay ng buhay sa tao ay siya ring katapusan na babawi sa kaluluwa ng tao para matapos yung pamumuhay ng tao dito sa mundo. Lahat tayong mga tao ay binigyan lang ng pagkakataon ng Espiritu Santo na mamuhay dito sa lupa ng pansamantala. Darating ang araw, sa ayaw natin sa gusto, mamamatay tayo at lilisan dito sa mundo. Dahil ang ating kaluluwa ay siyang espiritu at buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo sa atin ay nananahan ng pansamantala sa ating katawan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, hinihikayat ko kayo na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo, na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan niyo ang Espiritu Santo. Paano lalapastanganin ng Espiritu Santo? Kapag binaboy mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung iyong katawan dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Ipinagbabawal sa 10 utos yung pangangulanya, pakikiapid. Bawal din yung pagbebenta ng aliw. Yung mga bakla at tomboy, hindi rin yung kinatutuwa ng Espiritu Santo ang kanilang mga gawa dahil namumuhay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari. Honestly, hindi natin kayang linlangin ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan dahil siya yung may hawak ng ating buhay at siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Kung ang tao ay hindi magsisisi at hindi siya tatalikod sa paggawa ng masama, kasi pag binawi ng Espiritu Santo yung buhay na ipiniram sa tao, ang Espiritu Santo lang nakakaalam. Hindi mo masasabi bukas, makalawa o mamaya, tudas ka na. Dahil binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo. Pero sa puso mo,
akala mo may gigising ka pa kinabukasan pero hindi na pala. Dahil binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa na siyang buhay na pinahiram sa'yo. Yung mga tao na binawi na yung buhay sa kanila ng Espiritu Santo, na hindi nagsisi at hindi tumalikod sa paggawa ng masama at hindi nagbalik loob sa Espiritu Santo, honestly ang kaluluwa nila ay magsasuffer sa impyerno. Doon sila magbabayad. Yung lahat ng kanilang mga kawalanghiyaan, bunga ng kanilang mga kasamaan na pinagagawa, doon nila yung pagbabayaran sa impyerno. Kaya may impyerno. Yun ay lugar para sa mga taong naging suwailang kaluluwa sa Espiritu Santo. Dahil nagpaampon sila kay Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung langit ay para yun sa mga kaluluwa na naging matuwid at tapat sa Espiritu Santo at naging kaisa ni Kristo. Na sa Espiritu Santo lang sumasampalataya, nagpupuri at umiibig ng higit sa lahat. At kinikilala nila na ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nila. Ang tao kapag namatay na, kung ikinaging tapat sa Espiritu Santo, hindi mo katatakutan ang lumisan dito sa mundo dahil alam mo na ang kaluluwa mo ay hindi nabibilang dito sa mundo. Alam mo na ang kaluluwa mo ay traveler lang dito sa mundo at ang totoong tahanan ng iyong kaluluwa ay hindi dito sa lupa kundi sa langit. Kung kaya sinabi ni Kristo, "My kingdom is not here on earth but in heaven." Hinihikayat ko ang bawat tao sa buong mundo na kailangan nyong magsisi na. At simulan nyo sa puso nyo na kilalanin nyo sa puso nyo at sa inyong katawan na ang Espiritu Santo na nanan sa katawan nyo ang nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Hindi ang pagkain, hindi ang pera at hindi ang relihiyon na kinabibilangan nyo dito sa mundo. Walang relihiyon dito sa mundo ang makakapagligtas sa kaluluwa ni numan kung hindi ka nagsisi at hindi mo kinilala sa puso mo ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual na siyang lumikha sa iyo na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Totoong sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon ka ng komunikasyon sa Diyos Ama at makalapit ka sa Diyos Ama na makapasok ang kaluluwa mo sa kaharian ng Diyos Ama. Sapagkat kay Kristo mo lang tatanggapin ang Espiritu Santo. At kung hindi ka magpapakumbaba sa Espiritu Santo, malabo mong masunod yung kautusan ng Diyos Ama na ibigin ang Diyos Ama ng higit sa lahat at yung ibang mga kautusan na pinagbabawal ng Diyos Ama ay hindi mo rin kayang sundin. Magiging sarado ang utak mo dahil hindi mo alam kung saan ka talaga nagmula. Hindi mo kilala kung sino talaga ang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!